What's up, KAG? Paano kung pwede ka na mag-own ng kondo kahit 1,000 pesos lang? Sounds insane, di ba? Pero ito yung hindi sinasabi sa'yo. Baka wala ka talagang pagmamayari. Tokenized real estate? Opportunity ba to o bagong paraan lang para mabait ang crypto investor? Pag-usapan natin. Let's go! Alam mo, yung traditional real estate, kailangan mo na malaking kapital, billions, down payment, bank loan. Pero ngayon, may bagong pitch, fractional ownership via blockchain. Ibig sabihin, yung isang property, hahatiin into tokens, parang shares. Pwede kang bumili kahit maliit lang. Sample, isang condo worth 10 million, hatiin into 10,000 tokens. So bawat token, 1,000 pesos. Ang simple, di ba? Pero ito yung tanong, kung bumili ka ng token, may bahay ka ba talaga? Bakit hype na hype ito? Let's be fair, hindi ito useless. May dahilan bakit maraming excited dito. Una, accessibility. Dati, milyon ang kailangan. Ngayon, pwede ka magsimula kahit maliit. Para sa mga walang kapital, game changer ito. Pangalawa, liquidity, in theory. Real estate, matagal ibenta. Ang token, pwede mong i-trade anytime. Keyword, in theory. Balikan natin yan mamaya. Global access. Pwede ka mag-invest sa property sa ibang bansa kahit nasa bahay ka lang. Parang stock market, pero real estate. So kung ganun kaganda, bakit hindi pa siya mainstream? Real talk. Ito yung part na madalas na hindi sinasabi ng mga YouTube influencers. Una, hindi mo hawak ang property. Ito ang pinakamalaking misconception. Pag bumili ka ng token, wala kang pangalan sa titulo, wala kang legal claim sa lupa. Ang hawak mo, token lang, digital representation. So kung may problema yung company, saan ka pupunta? Pangalawa, centralized pa rin. Kahit blockchain pa yan, may middleman pa rin. Platform, developer, property manager. Kung sila pumalya, apektado ka. So hindi siya fully decentralized tulad ng crypto na pinapangako. Pangatlo, liquidity illusion. Sinasabi, pwede mong ibenta anytime. Pero real talk, may buyer ba? Kung walang market, stuck pa. Hindi yan tulad ng Bitcoin na may global demand. Pang-apat, regulatory risk. Ito yung silent killer. Sa maraming bansa, hindi pa malinaw ang batas. Ang posibleng mangyari, maban, ma-regulate heavily, ma-freeze. At pag nangyari yun, yung token mo, pwedeng mawala ng silbi. Panlima, overpromise returns. Ito yung pinakadelikado. Earn passive income, rental yield, appreciation. Pero ang hindi sinasabi, may maintenance cost, may vacancy risk, may mismanagement. At worse, hindi transparent ang data. Sample para mas clear. Isipin mo to. Bumili ka ng token worth 50,000 pesos. Sabi nila, may share ka sa kondo. May rental income ka. After 1 year, walang nagrenta. Walang update. Yung platform tahimik. Anong hawak mo? Token na walang value. Property na hindi mo kontrolado. So, overhype ba? Short answer? Yes, pero hindi totally useless. Ito yung balance take ko. Ang mga legit use case, fractional ownership, access for small investors, potential future innovation. Pero overhype dahil hindi pa mature ang market, maraming unrealistic promises, kulang sa regulation, madaling i-market sa beginners. Kanino ba ito bagay? Hindi ito para sa lahat. Pwede sa risk-tolerant investor, tech-aware na mga users, may extra capital, hindi yung life savings. At hindi naman to para sa mga beginners na naghahanap ng safe passive income. Mga madaling ma-hype, walang understanding sa risk. So ngayon, kung may mag-alok sa'yo ng tokenized real estate, tanungin mo, ano ba talaga ang hawak mo? May exit ba ako? Sinong may control? Kasi minsan, hindi ito tungkol sa pag-own ng property, kundi pag-own ng risk na hindi mo naiintindihan. At sa crypto, yun ang pinakamahal na pagkakamali. Kung gusto mo pa ng ganitong breakdown, yung hindi hype, hindi sugar-coated, sabihin mo lang, game on!